Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga pangunahing information tungkol sa pera ay sadyang itinatago ng karamihan? Nakakapagtaka, hindi ba? Ngunit kung hindi ito totoo, bakit marami tayong nakikita mga taong walang alam pagdating sa basic information tungkol sa pera? Sa kabilang banta, may ilang mga tao na madali lang para sa kanila ang umasenso sa napakaikling panahon. Ito ay dahil mayroon mga simpleng paraan silang ginagawa upang maging madali ang pagkita ng pera. Ngunit ang malaking problema ay hindi interesado ang mga mayamang ito na ibahagi ang kanilang kaalaman sa ibang mga tao. At kaya nila ito ginagawa ay para mapanatili ang kanilang kayamanan at maiwasan ang mga kompetisyon. Pero ano nga ba ang mga basic rules tungkol sa pera na ginagamit ng mayayaman upang kumita ng mas maraming pera? At ito ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung ready ka na, let's go! Number 1, ang assets ang iyong best friend laban sa inflation. Naisip mo na ba na parang hidden tax ang inflation? Hindi iniisip ng karaniwang mga tao ang inflation at normal lamang ito. Ngunit iba ang pananaw ng mga mayayaman. Tinitingnan nila ang inflation bilang kaaway at magnanakaw ng pera nila. Bakit nga ba mayroong inflation? Ito ay dahil gumagawa ang gobyerno at mga bangko sentral ng bagong pera na labis sa dapat nilang gawin o tinatawag na monetary oversupply. Kung kaya nawawala ang balanse ng supply and demand. Kung mas maraming pera sa sistema, ibig sabihin ay mas tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ang inflation ay parang lihim na buwis na sinasamantala ng mga mayayaman upang mas yumaman. Ang kanilang sekreto, hindi pera kundi mga assets. Kung mas maraming pera sa sistema, patataasin nito ang halaga ng mga assets. Kung kaya ang mga nagmamay-ari ng mga assets ay protektado mula sa inflation. Number 2, iwasan ng mga liabilities. Maraming tao ang nahuhulog sa mga liability dahil sa tingin nila ay mas mabilis itong paraan upang magmukhang mayaman. Madali magpadala sa kaisipang ito dahil ito ang tinuturing na normal ng lipunan. Ngunit tingnan natin at pag-isipan itong mabuti. Ito ang problema pagdating sa liabilities. Madalas ay kaakibat nito ang mga bagay na bumababa ang halaga. Sabihin natin umutang ka para kumuha ng sasakyan. Naglabas ka ng higit 1 million pesos para sa makintab at bagong sasakyan. Ang catch, mula sa sandaling umalis ito sa kasa, nagsisimula ng bumaba ng mabilis ang halaga nito. Pero bago mo isipin na walang liabilities ang mayayaman, ako na magsasabi sa iyo na hindi, mayroon din silang mga liabilities. Ang pinagkaiba lang, mas maraming pera ang inilalagay nila sa mga assets na tumataas ang halaga sa pagtagal ng panahon. At ito ang mas magandang paraan upang yumaman at manatiling mayaman. Number 3, hindi lahat ng utang ay masama. Maraming tao ang ayaw sa utang pero hindi palaging masama ang utang kung gagamitin ito ng tama. At kapag ginamit ito ng tama, maaaring ito magpabilis ng iyong pagyaman. Isipin mo ito, ano ang pinakapangkaraniwang uri ng utang na mayroon ng mayayaman? Real estate, hindi ba? Humihiram sila ng pera sa bangko, nagpapatayo ng ari-arian sa magandang location at gagawin nilang rentals. At yung rent sa property nila mismo ang magbabayad sa nilon nila. O di kaya naman ay magbabay and hold sila at kapag alam nilang mataas ang value nito, tsaka nila ibebenta ng triple or higit pa sa binili nila. Sa ganitong paraan, ang pera na inutang mo mismo ang magpapayaman sa'yo. Number 4, gumastos ng ayon lang sa kinikita mo. Hindi na kailangan ito isipin, diba? Ngunit magugulat ka kung gaano karaming tao ang hindi makasunod sa pangunahing prinsipal na ito. Hindi dapat mas malaki ang iyong perang ginagastos kaysa perang pumapasok sa iyong bangko kada buwan. Ngayon ay maaaring ang iyong kita ay hindi sapat para sa lahat ng iyong mga bayarin. Mahirap ang buhay at alam mo yan, pero ito ang katotohanan na nasubok na ng panahon. Kung hindi sapat ang iyong kinikita, kailangan mong bawasan ang iyong mga gastos. Feeling mo ay unfair ito, ngunit maniwala ka walang ibang paraan para rito kundi paliitin mo ang ginagastos mo at palakihin ang iyong kita. Maghanap ka ng mga side hustle at mas i-budget mo ng tama ang pera mo. At kailangan mo itigil ang mga pagrereklamo na kesyo ang taas na ng mga bilihin dahil kahit magreklamo ka na magreklamo, wala namang makikinig sa iyo dahil hindi mo kontrolado ang mga bagay na yan. Ang tanging kontrolado mo lang is kung paano mo papalakihin ang kita mo. Number 5, ang passive income ang way para sa financial at time freedom. Ngayon ay baka matawa lang ang iba. Ito ay tungkol sa pagkita ng pera habang ikaw ay natutulog. Parang isang clickbait, hindi ba? Ngunit hindi ito gawa-gawa lamang.
Totoo talaga ang passive income. Totoong kinakailangan mong trabahuhin at mag-sacrifice sa umpisa. Ngunit kapag naayos mo na ito, automatic nang papasok ang iyong kita. Sa katunayan, maaari kang magkaroon ng mga ilang passive na kita tulad ng pagsusulat ng mga royalties kung mahusay ka magsulat o di kaya naman ay affiliate marketing na accessible na sa lahat. Pwede sa TikTok, Facebook, YouTube, etc. Endless ang idea pagdating dito. Ang kagandahan sa passive income ay para itong isang insurance. Kapag nahihirapan ka na, nagbibigay ito ng proteksyon para sa iyo at sa iyong pamilya. At ito ang sekreto, hindi pinagpapalit ng mayayaman ang oras nila para sa pera. Nag-i-invest lamang sila ng oras para sa mga bagay na kalaunan ay maaaring makuhaanan nila ng passive na kita. Number 6. Patuloy na mag-invest sa iyong sarili. Kung mayroong isang bagay na pinakamahalaga para sa iyong tagumpay, ito ay ang pag-develop ng iyong sarili. Kung mas marami kang alam at marami kang kayang gawin, mas magiging relevant at competitive ka kaysa sa iba. At alam mo ba, mas naiintindihan ito ng mayayaman. Patuloy silang nag-i-invest sa kanilang mga sarili. Ito man ay sa pamamagitan ng formal na education, trainings, pagbabasa ng libro, pagpunta sa mga seminars o pakikipag-network sa kapwa nila mayayaman. Kung kaya alamin mo kung saang bagay mo pa kailangan ng mas higit na kaalaman. Maglaan ka ng oras at resources para sa pag-aaral. At tandaan, ang growth ay hindi lamang one time. Ito ay habang buhay na proseso. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-iinvest sa iyong sarili, binibigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili na umasenso at maabot ang iyong mga pangarap. Number 7. Palibutan mo ang iyong sarili ng mga tamang tao. Alam mo ba ang mga taong kasama mo ay nakakaapekto ng malaki sa iyong financial mindset? Makapangyarihan ang pakikipag-network at kung mayroong gumagabay sa iyo na mentor, hinahayaan ka nitong matuto mula sa tagumpay at pagkakamali ng iba. Malaki ang pakinabang ng mga mayayaman dito. Nabubuo nila ang kanilang network sa pamamagitan ng pagsali sa professional organizations, pagpunta sa mga industry events, at pagsali ng mga mastermind groups at mentorship programs. At to hindi naiintindihan na mahihirap na ang isang malaking dahilan kung bakit patuloy silang naghihirap ay dahil sa mga taong nakapalibot sa kanila. Kung gusto mo talaga umasenso, normal lang na iwan mo ang mga tao na hindi naman nakakatulong sa pag-abot ng iyong pangarap. Number 8. Pag-maintain ng magandang balance sa pagitan ng risk at reward. Makikita mo sa mundo ng investment or negosyo ang risk at reward ay palaging magkasama. Karaniwan ang may mas mataas na potensyal na kita ay mayroong mas malaking risk. Ang pagkakaroon ng tamang balance sa pagitan ng iyong risk tolerance at financial goals ang susi rito. Paano nga ba ito ginagawa ng mga mayayaman? Kinukontrol nila ang risk sa pamamagitan ng pag-diversify ng kanilang mga assets sa iba't ibang klase at industriya at sa pamamagitan ng regular na pagre-revise at pag-a-adjust ng kanilang mga portfolio. Paano nga ba mababalansi ang tamang risk at reward? Umpisahan mo ito sa pamamagitan ng pag-a-assess sa iyong risk tolerance. Kapag alam mo na kung gaano kalaki ang risk ang kaya mo, makakagawa ka ng tamang strategy sa pera mo. Ang magandang strategy ay ang pagda-diversify ng investments mo. Ang sabi nga, don't put all your eggs in one basket. Sa ganitong paraan makakasabay ka na sa waves ng market fluctuations. Kung malugi man ang isa mong investment, meron ka pa ding matitira na iba pa. At ayan ang top 8 money rules na ayaw ng mga mayayaman na malaman mo. Ngunit tandaan, ang mga kaalaman ay unang hakbang pa lamang. Ang pag-a-apply ng mga rules na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay ay ang tunay na makakapagbigay sa iyo ng edge. Magsimula ka lang sa maliliit na changes at gawin mo ang lahat upang makarating ka sa itaas at maging consistent. Kung nakarating ka rito, masisimulan mo na ang iyong journey tungo sa financial freedom. Ang kasunod mo na dapat gawin ay ang mag-subscribe sa ating channel at pinutin ang bell icon upang palagi kang ma-update every time na may bago tayong upload na video. Salamat sa iyong panonood. See you in the next one. Peace!